Sa isang epic na sagupaan, ang pag-uusapan natin ngayon si Gonfrix versus Kite. Sa laban ng guro at estudyante, sino nga ba ang tunay na mas malakas? Si Gon na may wagas na potensyal at tapang o si Kite na may malalim na karanasan at kakaibang nen ability? Tara't himayin natin ito sa video ito. Unahin natin si Kite, isang mahusay na hunter na alagad ni Gonfrix. Isa siya sa mga unang nagpakilala kay Gon sa mundo ng tunay na panganib. Mayroon siyang kakaibang nen ability na tinatawag na crazy slots, isang relay weapon na nagbibigay sa kanya ng random na armas depende sa sitwasyon. Hindi niya ito maaaring palitan kahit gaano ka-disadvantage ito sa laban, kaya't kailangan magaling siya sa improvisation at strategy. Si Gon naman ay may isang rare talent, isang enhancer na may halos limitless potential. Sa Whale Island pa lang, nakita na natin ang kanyang matinding instinct. Pero ang highlight talaga ng kanyang lakas ay nang isakripisyo niya ang lahat upang maging isang adult Gon. Ang bersyon niya na may lakas katumbas ng taong hinubog ng dekadang training. Sa ganitong sitwasyon, mas lamang si Kite. At bakit nga ba mga idol? Kasi mas malawak ang karanasan niya sa mga laban. Marunong siyang magbasa ng galaw at kaya niyang gamitin ang crazy slots kahit pa unpredictable ito. Si Gon naman bagamat gifted, ay medyo impulsive at madaling paluin ng emosyon. Ngunit ito ang mas intense dito. Sa form na ito, si Gon ay literal na may lakas na halos kapantay ni Meruem, ang hari ng Chimera Ants. Kaya kung si Kite ang kalaban niya dito, kahit anong crazy slots pa ang lumabas, malaki ang chance na mapulbo siya nito. Pero may possibility rin na mauna sa strategy si Kite. Kung kaya niyang i-delay ang laban o iwasan ito hanggang bumalik si Gon sa normal, may chance siyang manalo sa long game. Pero hindi lang nen at power ang basehan ng panalo, pati ang mindset. Kung si Gon ay driven ng damdamin, kung galit siya, mas nagiging reckless siya dito. Kahit naman ay kalmado at laging may plano, pero kung si Gon ay nasa punto ng desperasyon tulad nung panahon na pinatay niya si Kite, pwede siya maging unstoppable. Sa uli, kung sa normal state lang, panalo si Kite sa strategy, experience at control. Pero kung si Gon ay nasa adult form niya, kahit pasandali lang yon, si Gon ang may lamang at ang posibleng tapusin ng laban sa isang matinding atake. Kaya ang tanong, power o experience, emotion or control? Sino ang pipiliin mo? Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.